Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon tungkol kay Attorney Harry Roque. Konfirmado na po na nasa labas na ng Pilipinas si Attorney Roque. Nalusutan na naman niya ang gobyerno. Di ba? May warrant of arrest siya. May lookout bulletin order na babantay ng kanyang paglabas. Ngayon, kumpirmado na. Okay, pakinggan natin itong balitang ito ng UNTV, then magbigay ako ng reaksyon. The whereabouts of Attorney Harry Roque is unknown to us. Meron document na lumalabas that he's outside of the country. Nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque ayon sa Department of Justice. Sa online press briefing naman kanina, inamin din ng dating tagapagsalita ng Duterte administration na wala na siya sa Pilipinas. I am still outside the country. Ngunit kanina, inihain ng abogado ni Roque sa DOJ ang kanyang counter affidavit upang sagutin ang human trafficking charges na isinampa laban sa kanya. May kinalaman ito sa umanig kaugnayan niya sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga. Diit ng dating kalihim, walang basehan ng akusasyon sa kanya. Sa supplemental affidavit, wala pong kahit anong aligasyon na ako po'y nag-recruit sa pamamagitan ng pananakot o panluloko at para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala pong kahit anong aligasyon na ginawa ko yung bagay na yan. Notaryado at may tatak mula sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi ang kontrasalaysay ni Roque. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, nais nila itong ipatawag sa isang clarificatory hearing upang patunayan kung talagang personal itong inihain ng dating kalihim. Now, even if he submits a counter affidavit through his lawyers, hindi ibig sabihin na tatanggapin nilang kaagad ng panel yan. Kasi number one, wala siya sa jurisdiction ng aming panel dito sa Pilipinas. The only way that we can consider that is if he executes the affidavit and has it notarized or apostilled before the embassy of the country where he is at that particular time. Pero hindi na ito kailangan ayon kay Roque. Hindi na po. Kung gusto nila mag-verify na ako ay sumipot, tawagan po nila yung consul and notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangan ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. May naka-issue immigration lookout bulletin na kay Attorney Harry Roque, pero hindi ito sapat para pigilan siyang makalabas ng bansa. Kaya ayon pa kay Padulyon, pumiling sa panel of prosecutors ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ng precautionary hold departure order laban kay Roque at iba pang respondent sa kaso. No, pero syempre kung mag-file ka ng precautionary hold departure order, the intention is to prevent him from leaving the country. But if he's already there, it might be a problem for us also. There is still a need to do that. Kaugnay nito, nakahanda ang DOJ na makipagtulungan sa Bureau of Immigration upang alamin ang detalye kung kailan nakalabas ng bansa ang dating kalihim. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming Okay, so paano siya nakalabas? Siguro, wala pa naman siyang warrant of arrest. Yung warrant of arrest niya pala sa House of Representatives. Yung Quadcom. Tama ba yun? So, bali, wala nang saysay yun. Tinatawanan ngayon ni Attorney Roque ang mga kongresista dahil wala kayong magawa. Binaliwala niya ang warrant of arrest. Ngayon, nakalabas siya. So, ito ngayon, haharapin niya yung complaint na naisampa sa piskalya, yung human trafficking in relation to POGO. Speaking of POGO, malala ko yung matrix na inilabas ni Senator Risa Hontiveros na ang mastermind, lumalabas na mastermind, pinakataas sa matrix, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pababa na yan, Michael Yang, Tony Yang, mga inchik na sa baba. Si Attorney Roque, nandito rin sa matrix, kailang nasa kilid. Parang consultant bang niya, gano'n. So, grabe, ang
ginawa nila kay Pangulong Duterte, ginawang mastermind sa Pogo. But anyway, speaking kay Atty. Roque, kaya pala, no, last week ba o 2 weeks ago, si BP Inday Sara mismo nagsabi na si Atty. Roque, sabi niya, ayaw sana niyang umalis dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang mga anak. Kaya lang, napilitang umalis. Kaya nakalabas na ng bansa. Ayun, nabanggit yan ni BP Sara last week lang. Kaya sabi ko, nakalabas na pala. Ang PNP, kaya may nagsabi na they are monitoring kung nasaan si meron silang idea kung saan siya nagtatago. Kaya lang hanggang na lang pala yun, hanggang salita na lang pala yun. So, mahirap maghanap ng si Pastor Apollo Kibuloy, ang hirap nilang hinanap. Kung hindi lang naawa si Pastor Kibuloy sa kanyang mga members na sila ng kawawa, palagay ko hindi yun magsusurrender. Saan siya nagtago? I think kabundukan eh. Kasi wala siya sa compound. Diba nung bumaba siya, nag-surrender sa ISAF, maitim siya eh. Kung maitim siya, wala siya sa loob ng building naiinitan. So, ang hinala ng karamihan is nagtago sa bundok. Believe din ako sa pagmamahal ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga sakop sa KOJC. Ngayon, nandun na siya sa kulungan. Para lang matigil ang pangyayari na hindi maganda sa kanyang mga sakop. Sino pa yung mga pinaghahanap? Si dating Congressman Arnie Teves. Hanggang ngayon, wala pa. Diba? Noong una, atat na ang DOJ na kunin na siya. Tapos, ilang buwan na, wala pa rin. Nandun pa rin sa East Timor. Magaling ang mga abogado ni ex-Congressman Arnie Teves kasi nakaya nilang pigilan yung extradition. Yung ibabalik dito si ex-Congressman Teves. Sino pa? Alice Go, yun, madaling nakuha. Nakatakas si Alice Go, kaya lang, ang nabasa ko lang bakit siya nahuli kaagad? Kasi yung cellphone niya, registered yung cellphone niya, na monitor ng Indonesian Police. Ginagamit niya yung cellphone niya, magaling ang Indonesian Police. Kaya natuntun nila kung nasaan ang exact location ni Alice Go. Kaya kung minsan, nasa paggamit ng mga gadgets. Ang nakakabilib is si General Bantag. Mag-ilang taon na ba? Magdadalawang taon na. Ang kanyang pagtatago hanggang ngayon, tahimik ng DOJ, tahimik ng CIDG, tahimik ng NBI. Last time na mayroong operasyon na parang sinurse nilang bahay ni DG Bantag is early this year. Naging negative din. So, magaling magtago si DG Bantag. Kasi, sanay, dating Marines. Graduate ng PNP. Tapos, warrior. Cordillera, Igorot warrior, nasanay sa hirap ng buhay, kaya alam niya kung saan magtago nga hindi siya matuntun. So, good luck, Atty. Roque. Kaya pala hindi siya takot na mag-vlog. Kasi natatakot ako. Tuloy-tuloy ang pag-vlog niya, baka mamaya madaling mamonitor kung nasaan siya. Yun pala, nasa Abu Dhabi na siya. Kaya itong mga vlog niya, napapanood nating vlog, wala na pala sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na siya. So, kailan babalik si Atty. Roque? I don't know. At least, sinasagot niya, hinaharap niya yung kaso niya na human trafficking. So,
good luck, Attorney Roque, sa kung nasaan ka man. Sana malampasan mo itong mga pagsubok sa inyong buhay.